Ang dating central capital ng Hutu Imperial Dynasty ay ngayon ay naging mas masagana matapos itong maging kabisera ng Five Elements Divine Dynasty at dito rin matatagpuan ang punong himpilan ng Haotian sect kaya pagdating ni Ming ay lihim siyang nakipag-ugnayan kay Tian Hushen na kanyang iniwan noon sa Haotian sect upang alagaan sina Murong at Chen Ying. Sa isang bahay tuluyan sa Divine Capital ay dumating si Tian Hushen kasama ang tatlong babae at bukod kina Murong at Chen Ying ay naroon din si Mei Ru at matapos ang ilang taon na hindi pagkikita ay labis silang nagalak sa kanilang muling pagkikita at si Murong ay diretsang yamakap kay Ming at sinabing labis niya itong namiss. Nakangiting sinabi ni Ming na kung namiss siya nito ay halikan siya nito at inirapan siya ni Murong at sinabing umaasa ito ng husto ngunit kahit ganoon ang kanyang sinabi ay nakangiti pa rin siya. Binati ni Ming si Tian Hushen bilang aunt bai at nasiyahan itong tumingin sa kanya at sinabing mabuti ang kanyang pag-unlad at isa na siyang Supreme Master at tiyak na malapit na siyang maging martial arts saint. Tiningnan ni Ming si Murong at bumuntong hininga at sinabing siya ay isa ng martial arts saint at tiyak na malapit ng maging martial god at ipinaliwanag ni Murong na ang kanyang master ay si Nuwa kaya natural na mas mabilis siya ngunit si Chen Ying ay hindi rin nagpahuli at isa ng martial god. Sinabi ni Chen Ying na ang landas ng martial god ay sadyang napakahirap at siya ay nasa simula pa lamang. Nagtanong si Tian Hushen kung ano ang balak ni Ming sa kanyang pagpunta sa Divine Capital at ipinaliwanag ni Ming ang kanyang planong sumali sa hukbong mersenaryo at sinabi ni Tian Hushen na ang Five Elements Divine Dynasty ay talagang nagpapadala ng mga army sa Demon God Continent at ang Haotian sect ay kabilang din dito at ang mismong Eighth Master ang personal na nagpadala ng mga tao. Naningkit ang mga mata ni Ming nang marinig ang pangalan ng Eighth Master ang ikawalong anak ng Haotian God na siyang nag-agaw ng kanyang buong pinaghirapan at kinumpirma ni Tian Hushen na ito nga ang Eighth Master at ang kasalukuyang pinuno ng Haotian sect ay isa sa kanyang mga asawa na nagngangalang Nolan Yining. Nagulat si Ming dahil naaalala niyang si Nolan Yining ay isang byuda at kabilang sa Heavenly Fragrance Register at nagtaka kung paano ito naging asawa ng Eighth Master. Ipinaliwanag ni Tian Hushen na ang Eighth Master ay labis na maluho at gumastos ng malaki upang tipunin ang mga larawan ng magagandang babae sa buong Tianyuan at muling binago ang Heavenly Fragrance Register at ang bagong listahan ay may 81 napakagandang babae at si Nolan Yining ay nasa ika-73 pwesto. Nabanggit din ni Tian Hushen na si Mei Ru ay nasa ika-24 na pwesto at si Chen Ying ay nasa ika-36 at nag-aalala siyang baka sila ang maging target ng bagong pinuno kaya naghahanda na siyang umalis sa Haotian sect. Galit na galit si Ming at sinabing ang Eighth Master ay tila nais na kunin ang lahat ng babae sa listahan para sa kanyang harem at kinumpirma ito ni Tian Hushen na isinasagawa na ito at idinagdag na sina Luo Bingxian, Feng Shi, at Jiang Zhu ay kabilang din sa listahan. Sinabi ni Murong na mabuti na lamang at wala siya rito. Sinabi ni Ming na talagang kailangan na nilang umalis at inalok si Tian Hushen na maging isang protector elder ng kanyang paaralan dahil kasalukuyang nangangailangan ito ng mga elder. Tumawa si Tian Hushen at nagtanong kung kaya ba nitong bayaran ang kanyang malaking sahod at nakangiting sumagot si Ming na hindi problema ang sahod at inalok din sina Mei Ru, Chen Ying, at Murong na maging mga elder upang tulungan siyang pamahalaan ang kanyang mga disciple. Nagtaka si Chen Ying at nagtanong kung si Ming ay nagtayo ng isang paaralan at kung saan siya nakakuha ng mga disciple dahil sa kasalukuyan ay ang mga henyong disciple ay nakuha na ng 4 Great Divine Lands at 9 Holy Lands at ang mga natitira ay nakuha na ng iba't ibang dakilang sekta at paaralan kaya napakahirap para sa kanya na makahanap ng mga may talento at hindi niya maisip na ang lahat ng disciple ni Ming ay mula sa homeland of humanity sa mundo. Ipinaliwanag ni Ming na ang kanyang mga disciple ay pawang mga henyo at ang 9 na personal na disciple ay pawang mga Dao body at ang karamihan sa mga ordinaryong disciple ay upper grade divine body at maging ang karamihan sa mga tagapaglingkod na disciple ay middle grade divine body. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat maging ni Tian Hushen at nagtanong kung talagang ganoon kaganda ang kanilang talento at nakangiting nagtanong si Ming kung sila ay interesado na ngayon. Labis na nagulat si Chen Ying at sinabing kung ito ay totoo ay sa paglipas ng panahon ay hihijitin ng Heavenly Dao Sect ang 9 Holy Lands at sa loob ng ilang daang taon ay maaari itong maging kapantay ng 4 Great Divine Lands. Nagliwanag ang mga mata ni Tian Hushen at sinabing tatanggapin niya ang pagiging elder at isasama rin niya si Mei Ru. Tuwang-tuwang sumagot si Ming at sinabing pagbalik niya ay dadalhin niya sila sa paaralan. Sinabi ni Chen Ying na kahit siya ay nasa Haotian sect ay isa rin siyang Grand General ng Five Elements Divine Dynasty at kung nais ni Ming na pumunta sa Demon God Continent ay maaari siyang sumama sa kanya.
Nagulat si Ming at nagtanong kung si Chen Ying ay isang Grand General at tumango ito at ipinaalala na siya ay dating general ng Asher Dragon Imperial Dynasty at nang sumanib ito sa Five Elements Divine Dynasty ay nanatili ang kanyang ranggo at natural na naging Grand General at pagkaraan ng ilang araw ay mamumuno siya ng mga army patungo sa kontinente at bilang Grand General ay may karapatan siyang magtalaga ng mga general sa kanyang tabi. Ngumiti si Ming at sinabing mabuti ito at maaari siyang sumama sa kanya at pagkatapos nilang patayin ang mga kalaban ay siya na ang kukuha ng gantimpala para sa kanya. Sumagot si Chen Ying na maaari niya itong bigyan ng pagkakakilanlan bilang isang mersenaryo at pagkatapos nitong makakuha ng mga ulo ng kalaban ay siya na ang mag-a-apply ng gantimpala. Sinabi ni Tian Hoshen na may ilang araw pa at pinayuhan ang mga kabataan na magsaya muna at pagkatapos ay kumurap pa siya kay Ming at napahiya si Ming at naisip kung sinasabihan ba siya nitong ligawan ang kanyang anak. Sa pinakamarangyang restaurant sa Divine Capital ay inanyayahan ni Ming sina Chen Ying, Mei Ruo at Murong at ang apat na matagal nang hindi nagkita ay may hindi maubos na kwentuhan at sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap ay biglang may isang tao na pumasok at nang makita ito ni Ming ay labis siyang nagalak at mabilis na tumayo at tinawag ang pangalan ni Ma Xianchao. Ang dumating ay ang henyo mula sa sibilisasyong pandigma na si Ma Xianchao na dating sumama kay Ming at nagsilbing Grand Marshal ng Haotian Sect at nang maganap ang kaguluhan ay agad siyang tumakas at hindi inaasahan ni Ming na makikita siya rito. Lumapit si Ma Xianchao at nagbigay galang bilang kanyang Panginoon at mabilis siyang pinatayo ni Ming at puno ng damdaming sinabing hindi niya inaasahang makikita pa ito. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na noong araw na ito ay alam niyang may masamang mangyayari kaya agad siyang tumakas at kamakailan ay nagkataong nakilala niya si Chen Ying na siyang nagpadala ng mensahe upang pumunta siya rito. Tumingin si Ming kay Chen Ying at sinabing siya pala ang nagpadala ng mensahe at sinabi ni Chen Ying na alam niyang si Ma Xianchao ay isang pambihirang tao at sa palagay niya ay kailangan ito ni Ming sa sandaling ito. Mapait na ngumiti si Ming at sinabing hindi na siya ang may hawak ng Haotian Sect at maaaring wala ng paggagamitan ang kakayahan ni Ma Xianchao ngunit nagliwanag ang mga mata ni Ma Xianchao at sinabing mayroon siyang paraan upang kumita ng pera para sa kanyang Panginoon. Nagulat si Ming at nagtanong kung ano ito at ipinaliwanag ni Ma Xianchao na siya lamang ang may karapatang bumili ng mga barkong pandigma mula sa sibilisasyong pandigma at iminungkahi niyang samantalahin ang digmaan upang magbenta ng mga barko. Nagtaka si Ming at nagtanong kung hindi ba nagbebenta ang sibilisasyong pandigma sa labas at kung magbebenta sila ay maaaring hindi gaanong malaki ang kita ngunit tumawa si Ma Xianchao at ipinaalala na siya ay isang kinatawan mula sa sibilisasyong ito at kaya niyang makuha ang mga discount na hindi makukuha ng iba. Naalala ni Ming ang dating sinabi nito na kung aabot sa 100 bilyong longevity coins ay maaaring magkaroon ng 15% discount at kinumpirma ito ni Ma Xianchao na mahigit 500 bilyon ay 10%, 1,000 bilyon ay 15% at kung aabot sa 1 trilyon ay diretsang 20% at ang discount na ito ay hindi makukuha ng mga tagalabas kaya may pagkakataong kumita si Ming. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at sinabing ito ay isang mabuting paraan upang kumita ngunit mangangailangan muna sila ng 1,000 bilyong longevity coins bilang panimulang puhunan. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang mga maliliit na puwersa tulad ng Five Elements Divine Dynasty ay karaniwang bumibili mula sa second hand at ang kanilang binabayaran ay mas mataas kaysa sa tunay na presyo at halimbawa ang isang 5-star na barko ay nagkakahalaga lamang ng 300 milyong longevity coins kung direktang bibilhin ngunit kung bibilhin ito ng isang maliit na puwersa mula sa isang nagbebenta ng armas ay hindi bababa sa 500 milyon at maaaring umabot pa sa 1,000 milyong longevity coins. Tumawa si Ming at sinabing may pagkakataon nga silang kumita at magpupunta muna siya sa Demon God Continent upang kumita ng malaki at maipon ang panimulang puhunang ito. Mabilis na nag-alok si Ma Xianchao na sumama sa kanyang Panginoon sa kanyang paglalakbay at sinabing kapag nakakita sila ng ilang bilyong longevity coins ay unti-unti na nilang mapapalago ang negosyong ito. Hindi napigilan ni Ming na magtanong kung hindi ba maaaring gamitin ni Ma Xianchao ang ganitong paraan upang kumita ng pera bago pa man sila magkakilala ngunit mabilis na umiling si Ma Xianchao at ipinaliwanag na kung wala ang kanyang Panginoon ay hindi magbebenta sa kanya ng may discount ang War Council. Naningkit ang mga mata ni Ming at nagtanong kung ang sibilisasyong pandigma ay sadyang sumusuporta sa kanya at kung ano ang kanilang tunay na layunin sa likod nito.
Tumawa si Ma Xianchao at ipinaliwanag na nagsumite siya ng ulat sa War Council na nagsasabing ang kanyang Panginoon ay isang taong may potensyal na hindi bababa sa antas ng Earth Emperor kaya lubos itong pinahahalagahan ng itaas at habang lumalakas ang kanyang Panginoon at lumalago ang kanyang puwersa ay mas malalaking discount ang kanyang makukuha at ang dahilan kung bakit sinusuportahan siya ng War Council ay dahil ang kanyang paglitaw ay magdadala ng digmaan at sa lugar na may digmaan ay may pangangailangan para sa mga sandata at ang pangangailangang ito ay lalong magpapalakas sa sibilisasyong pandigma at kapag ang isang sibilisasyon ay naging sapat na malakas ay maaari ng ganap na umasa rito ang sibilisasyong pandigma para sa sarili nitong pag-unlad. Ipinaalala ni Ming na dati ay sinabi na nito na ang sibilisasyong pandigma ay patuloy na sumusuporta sa paglitaw ng mga malalakas na sibilisasyon at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng Earth Emperor level potential. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na hinahati ng sibilisasyong pandigma ang mahalagang potensyal ng tao sa tatlong antas, Minister level, King level, at Emperor level, at ang Minister level ay nahahati mula ika-9 hanggang 1 grado, ang King level ay nahahati sa upper middle at lower, at ang Emperor level ay nahahati sa Heaven Emperor at Earth Emperor, at ang Earth Emperor level potential ay isa ng napakalakas na potensyal na nangangahulugang ang kanyang Panginoon ay magiging isang Supreme God sa hinaharap. Nagtaka si Ming at nagtanong kung paano ito nakatitiyak at kung sakaling magkamali ito ay paparusahan ba ito ng itaas, ngunit mahinaong sumagot si Ma Xianchao na ang mga kinatawan na tulad nila ay maaaring magtagumpay ng husto at maging pangalawa lamang sa isang tao at mas mataas sa bilyon-bilyon o kaya ay mamamatay ng walang kabuluhan, ngunit naniniwala siyang ang kanyang Panginoon ay magiging isang dakilang tao at nagtitiwala siya sa kanyang paningin at sa kakayahan ng kanyang Panginoon. Sa wakas ay naunawaan ni Ming kung bakit lubos na tapat sa kanya si Ma Xianchao, ganap na nitong itinali ang kanyang buhay at kinabukasan sa kanya at sila ay magkasamang uunlad o magkasamang babagsak. Tinapik niya ang kanyang balikat at tiniyak na balang araw ay ipagmamalaki nito ang kanyang ginawang pagpili ngayon. Nakangiting sinabi ni Chen Ying na naniniwala rin sila kay Ming at patuloy itong lumilikha ng mga himala at ang kanyang kinabukasan ay magiging mas maningning. Mariing ikinuyom ni Miro ang kanyang mga kamao at sinabing tiyak na magtatagumpay si Ming at magiging isang Supreme God. Tumawa si Murong at sinabing noon pa man sa Donkey Academy ay alam na niyang hindi pangkaraniwan si Ming at ngayon ay mas lalo niyang pinaniniwalaan ang kanyang dating palagay at pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso upang magtagay para sa kinabukasan ni Ming. Ang lima ay sabay-sabay na uminom ngunit hindi nagtagal si Ma Xianchao at nagpaalam at sinabing mayroon siyang personal na bagay na aasikasuhin at babalik kinabukasan. Nagtanong si Ming kung ano ito at kung nangangailangan ng tulong ngunit ang ekspresyon ni Ma Xianchao ay naging medyo mailap at sinabing kaya niya itong ayusin ng mag-isa. Kahit hindi pa gaanong katagal silang magkakilala ay lubos na nauunawaan ni Ming ang ugali ng kanyang tagasunod at alam niyang kahit gaano kalaki ang problema ay hindi ito magsasabi sa iba lalo na sa kanya bilang Panginoon kaya malamig siyang tumawa at nagtanong kung hindi ba nito nais sabihin sa kanya at kung pinagdududahan ba nito ang kanyang kakayahang makita ang pag-aalala sa mukha ng iba. Mapait na ngumiti si Ma Xianchao at matapos mag-isip ay napilitang magsabi ng totoo. Kamakailan lamang matapos siyang tumakas mula sa Haotian sect ay nakilala niya ang isang babae at hindi siya kailanman naniwala sa pag-ibig sa unang tingin ngunit sa unang pagkakataong makita niya ito ay naramdaman niyang ito ang babaeng nais niyang mahalin sa buong buhay niya. Tumawa si Ming at sinabing may gusto pala ito sa isang babae at nagtanong kung ano ang sumunod na nangyari. Bumuntong hininga si Ma Xianchao at ipinaliwanag na ang babae ay may magandang pinagmulan at nang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanila ay nagalit ito ng husto dahil may nakaayos na palang kasal para sa kanya at nagpadala pa sila ng mga tao upang patayin siya at kahit nakatakas siya ay ikinulong ng pamilya ang babae at kinabukasan ay ipapadala na ito upang ikasal. Malamig na tumawa si Ming at sinabing si Ma Xianchao ay isang martial arts saint na ang tunay na kakayahan ay kayang pumatay ng Dharma Heaven Realm na deity kaya anong uri ng pamilya ang makakapigil sa kanya at ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang babae ay si Hijing ang anak na babae ng Holy Lord ng Sword Pool. Nagulat si Ming at sinabing nagkagusto pala ito sa anak ng Holy Lord at sinabing kakaiba ito. Mapait na ngumiti si Ma Xianchao at sinabing huwag na siyang pagtawanan ng kanyang Panginoon dahil ang Holy Lord ng Sword Pool ay isang longevity realm na master at hindi niya ito kayang labanan. Malamig pa ring tumawa si Ming at nagtanong kung alam nitong hindi ito makakalaban ay bakit pupunta pa ito roon at kung para lamang makita ang babae sa huling pagkakataon.
Sumagot si Ma Xianchao na hindi siya susuko at susubukan niya sa huling pagkakataon at anuman ang mangyari ay hindi niya kayang talikuran si He Jing. Bumuntong hininga si Ming at sinabing kung hindi siya nagtanong ay tiyak na hindi na ito makakabalik at ibinaba ni Ma Xianchao ang kanyang ulo at puno ng pagsisisi na sinabing kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang sariling babae ay wala siyang karapatang manatili sa tabi ng kanyang Panginoon. Galit na sumigaw si Ming at sinabing nagpapatawa ba ito at nagtanong kung inaakala ba nitong wala siyang magagawa. Tuwang-tuwang nagtanong si Ma Xianchao kung may paraan ang kanyang Panginoon at galit na pinapunta ito ni Ming. Mariing nagtanong si Ming kung saan nakakulong si He Jing at sumagot si Ma Xianchao na siya ay nasa Cold Ice Cave ng Sword Pool Holy Land na may malalakas na bantay at may makapangyarihang formation. Sinabi ni Ming na kung alam lamang nila ang lugar ay hindi mahirap ang pagliligtas at biglang naalala ni Ma Xianchao na ang kanyang Panginoon ay bihasa sa mga formation. Idinagdag ni Ming na kung malulutas lamang nila ang problema sa bantay ay magiging madali na ang lahat at nagtanong kung kilala ba nito ang bantay at kung gaano ito kalakas. Matagal nang inimbestigahan ito ni Ma Xianchao kaya agad niyang sinabing ang bantay ay si He Jiang ang nakatatandang kapatid ni He Jing, isang Sixth Realm Dharma Heaven na master. Nagtanong si Ming kung gaano ang pagkakakilala nito kay He Jiang at ipinaliwanag ni Ma Xianchao na sinabi sa kanya ni He Jing na ang kanyang kapatid ay may gusto sa isang babaeng disciple ng Sword Pool na nagngangalang Liu Piao. Nang marinig ang pangalang ito ay nagulat si Ming dahil naaalala niya ang babaeng ito. Nagkasagupa sila noon sa Sword Duel Tournament at kalaunan ay may nangyari sa kanila sa Eight Kings Pool kung saan naroon ang Buddhist relics at nag-iwan ito ng isang masalimuot na alaala. Nang makita ni Ma Xianchao ang kakaibang ekspresyon ni Ming ay maingat siyang nagtanong kung kilala ba nito ang babae at sumulyap si Meiru kay Ming at nagtanong kung ito ba ay isang dating kasintahan ngunit sinaway siya ni Ming at sinabing huwag magsalita ng walang saysay. Bahagyang ngumiti si Chen Ying at sinabing sa pagkakataong ito ay maaaring kailanganin isakripisyo ni Ming ang kanyang kagandahan at tila may nahal ata ito. Bahagyang umubo si Ming at sinabing magkakilala sila ngunit hindi gaanong malapit at tuwang-tuwang sinabi ni Ma Xianchao na sapat na ito at maaaring hilingin ng kanyang Panginoon ang tulong nito upang ilayo si He Jiang at sa gayon ay mailigtas nila si He Jing. Medyo nag-alinlangan si Ming dahil pakiramdam niya ay masama ang tingin sa kanya ni Liu Piao ngunit para kay Ma Xianchao ay pipilitin niyang subukan at kung hindi ay maghahanap na lamang ng ibang paraan. Dahil kailangan nilang magmadali patungong Sword Pool ay mabilis nilang tinapos ang kanilang pagkain at agad na umalis sina Ming at Ma Xianchao at sa kanilang mabilis na paglalakbay ay narating nila ang kanilang destinasyon ng gabiring ito at mula sa di kalayuan ay pinagmasdan nila ang gate ng Sword Pool. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita ni Ming ang isang martial arts saint na lumabas ng gate at mabilis na umalis at nang makalayo na ito ay agad niyang ginamit ang kanyang Ruyi robe upang mag-anyong katulad nito at matapos mag-iwan ng bilin kay Ma Xianchao ay nagtungo siya sa gate. Nang makita siya ng mga nagbabantay na disciple ay yumuko sila at nagtanong kung may nakalimutan ba siyang gamit at nagkunwaring nagmamadali si Ming at tumango lamang at diretsyong pumasok sa gate nang walang pumipigil sa kanya. Dati na siyang nakapasok sa Sword Pool na nagpapanggap bilang si Long Xiaobai kaya pamilyar siya sa lugar at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang Cold Ice Cave. Ang Cold Ice Cave ay nasa likod ng bundok ng Sword Pool, isang cave na nananatiling malamig sa buong taon na sadyang ginawa upang ikulong ang mga nagkakasalang disciple at mula sa malayo ay nakita niya ang isang kabataang lalaki na nakaupo sa labas ng cave at tiyak na si He Jiang ito. Hindi siya nang ahas na lumapit ng husto at sa halip ay tumalikod upang hanapin si Liu Piao. Sa kanyang alaala ay si Liu Piao ay isa sa mga pangunahing disciple ng Sword Pool at nakatira sa Heavenly Sword Palace, isang lugar na itinayo para sa mga pangunahing disciple tulad nina Zhuo Huangdao at Liu Piao. Ang katauhan na ginagampanan ni Ming ay may mataas na posisyon sa Sword Pool kaya nang makita siya ng mga tao ay hindi sila nagtanong at sa halip ay huminto sila mula sa malayo upang magbigay galang at tumanggo lamang si Ming at diretsyong nagtungo sa Heavenly Sword Palace. Ang palasyong ito ay itinayo sa isang napakataas na bundok na umaabot sa mga ulap at patong-patong ang mga gusali na pumapalibot sa tuktok nito at mas mataas ang gusali ay mas mataas ang katayuan ng mga disciple na nakatira roon at si Zhuo Huangdao ay nakatira sa pinakamataas na bahagi. Ang tirahan ni Liu Piao ay halos nasa pinakamataas na bahagi rin, pangalawa lamang kay Zhuo Huangdao, isang maliit na gusaling may 6 na sulok na may hardin sa likuran at ang lugar ay tahimik at malamig.
Habang umaakyat siya ay may isang disciple na nakakita sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang pakay sa Heavenly Sword Palace at sinabi ni Ming na hinahanap niya si Liu Piao Piao at nagtanong kung naroon ba ito. Sumagot ang disciple na si Liu Piao Piao ay ilang buwan nang hindi lumalabas at patuloy na nagsasanay sa kanyang palasyo at nang marinig ito ni Ming ay lihim siyang nakahinga ng maluwag dahil kung wala ito ay wala siyang magagawa. Ang palasyo ay hindi gaanong kalakihan ngunit kumpleto ang lahat ng kailangan at pagdating ni Ming sa pintuan ay nakita niyang nakasara ito ng mahigpit at walang anumang formation sa labas kaya dahan-dahan niya itong binuksan at sa sandaling bamuka ito ng kaunti ay isang malaking puting aso ang tumalon papalabas at tahol ng tahol sa kanya ngunit bago pa man ito tuluyang makatahol ay isang malamig na sinag ang lumabas mula sa mga mata ni Ming at ang aso ay biglang umurong at tahimik na nahiga sa sahig. Ngumiti si Ming sa aso at pumasok sa loob at ang palasyo ay madilim na hindi makita ang anuman ngunit naamoy niya ang isang mananipis na halimuyak isang banayad at kaaya-ayang amoy na katangian ng isang babae. Bago pa man mailabas ni Ming ang kanyang divine thought ay naramdaman na niya ang isang matalim na sinag ng espada na biglang tumutok sa kanyang lalamunan kaya mabilis niyang iniunat ang kanyang daliri at tinamaan ito at lihim na ginamit ang kanyang divine punishment finger upang maglabas ng isang hibla ng sword energy mula sa divine punishment sword array na agad na pumawi sa umaatakeng sword energy. Isang pamilyar na tinig ang nagtanong kung sino ang naroroon at alam ni Ming na hindi na niya kailangang maglihim pa kaya agad niyang sinabi na siya si Ming. Biglang tumaas ang tinig ng kausap nang marinig ang kanyang pangalan at malamig na nagtanong kung ano ang kanyang pakay at sinabi ni Ming na kailangan niya ang tulong nito. Mapanuyang nagtanong ang kausap kung sila ba ay magkaibigan upang humingi siya ng tulong at bumuntong hininga si Ming at sinabing noon ay inakala niyang sila ay magkaibigan. Biglang nagliwanag ang buong palasyo at isang babaeng nakaputi ang dahan-daang lumapit sa kanya at ito ay si Liu Piao Piao na mas maganda kaysa dati at may hindi maipaliwanag na tindig at ang kanyang pag-unlad sa pagsasanay ay nakagugulat din dahil isa na siyang martial arts saint. Nahihiyang ngumiti si Ming at binati siya at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Malamig na sumagot si Liu Piao Piao na kung magkaibigan sila ay hindi siya nito tatawaging Miss Liu at sinabing hindi sila maituturing na magkakilala. Natahimik si Ming at naisip na umalis na lamang ngunit nang maalala si Ma Xianqiao ay muli siyang nagpakatatag at sinabing alam niyang mali ang ginawa niya noon sa pool ngunit hindi niya sinasadyang makita ang katawan nito. Galit na sumigaw si Liu Piao Piao at naglabas ng napakaraming sword energy na pumatay patungo sa kanya ngunit ikinaway lamang ni Ming ang kanyang manggas at ginamit ang kanyang receiving great true force upang baguhin ang direksyon ng mga ito at ang lahat ng sword energy ay tumama sa lupa. Nagulat si Liu Piao Piao at sinabing hindi niya inaasahang ganito pa rin ito kalakas. Sinabi ni Ming na mayroon siyang isang bagay na tanging si Liu Piao Piao lamang ang makatutulong at sumagot ito na may kapalit ang kanyang tulong. Agad na pumayag si Ming at nang tanungin siya kung hindi ba niya nais malaman kung ano ang kapalit ay ngumiti siya at sinabing hindi naman siguro ito ang kanyang buhay. Mahinahong sinabi ni Liu Piao Piao na hindi naman ito ngunit hindi ito magiging madali at sumagot si Ming na tatanggapin niya ang anumang hindi labis na kapalit. Ipinaliwanag ni Liu Piao Piao na bukas ay darating si Zhuo Daohuang kasama ang kanyang master upang magdala ng mga regalo sa kasalan ngunit ayaw niya itong pakasalan at wala siyang lakas na tumanggi kaya kailangan niya ang tulong ni Ming. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi nito kayang magpasya para sa sarili gayong may mataas din itong posisyon at malamig na sumagot si Liu Piao Piao na si Zhuo Daohuang ang personal na alagad ng Holy Lord kaya siya ang tunay na tagapagmana. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at naisip na ito ay sadyang masalimuot at nagtanong kung paano siya makatutulong at kung kailangan ba niyang patayin si Zhuo Daohuang. Sumagot si Liu Piao Piao na hindi na kailangan at ang nais lamang niya ay hiyain ito ni Ming sa kanyang harapan dahil si Zhuo Daohuang ay may napakataas na pagtingin sa sarili at kapag napahiya ito ay hindi na nito magagawang mag-propose sa kanya at tiyak niyang kaya itong gawin ni Ming dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Nag-isip si Ming at naisip na hindi ito mahirap dahil nakalaban na niya noon si Zhuo Daohuang at nagawa niyang talunin ito at lalo na ngayon ay mas kaya niya ito ngunit pakiramdam niya ay hindi ito kasimple ng inaakala kaya nagtanong siya kung bakit ayaw nito kay Zhuo Daohuang gayong ito ay may magandang talento hindi pangit at pareho silang nasa iisang sekta. Malamig na nagtanong si Liu Piao Piao kung gusto ba nitong kumain ng dumi at galit na sinabi ni Ming na maaari ba itong maging magalang sa pagsasalita. Sumagot si Liu Piao Piao na ang mga ginagawa ni Zhuo Daohuang ay mas nakakadiri kaysa sa pagkain ng dumi at nagtanong kung magugustuhan ba ito ni Ming.
Sinabi ni Ming na bihira ang lalaking magkagusto sa kapwa lalaki at nagtanong kung ano ang mga ginawa nito, ngunit may pagkainis na sinabi ni Liu Piao na ayaw niyang pag-usapan ito at diretsang nagtanong kung handa ba itong tumulong. Mabilis na pumayag si Ming at sinabing kahit hindi siya humingi ng pabor ay tutulong pa rin siya bilang isang kaibigan, at mariing suminghal si Liu Piao at sinabing napakadulas ng dila nito. Mabilis na tumahimik si Ming dahil pakiramdam niya ay parang kumain ito ng maling gamot ang kanyang kinakain, kaya mas mabuting huwag na lamang siyang manggulo. Nagtanong si Ming kung anong pagkakakilanlan ang kanyang gagamitin dahil hindi siya taga sword pool at baka saktan siya ng mga elder nito. Kakaibang tumingin si Liu Piao at nagtanong kung hindi ba nito alam kung gaano kahalaga ang pangalan ng isang disciple ng Immortal Temple. Natigilan si Ming at naisip na siya nga pala ay isang disciple ng Immortal Temple at kinikilala ng mundo bilang walang kapantay sa kanyang antas, at siya ang tumalo sa lahat ng nangungunang henyo ng Tianyuan, kaya ano ang kanyang ikatatakot, at kapag nalaman ng sword pool ang kanyang pagkakakilanlan ay malamang nasusuyuin pa nila siya at hindi maglalakas loob na saktan siya. Nagkasundo sila na pansamantalang manatili si Ming sa lugar na ito at hintayin ang pagdating ni Zhuo Daohuang, at ang mga mata ni Liu Piao ay kumislap ng kakaibang liwanag na tila may malalim na iniisip. Lumapit si Liu Piao sa kanyang harapan at nagtanong kung ano ang kanyang tinitingnan, at ngumiti si Ming at sinabing hindi niya mapigil ang tumingin dahil napakaganda nito. Mariing suminghal si Liu Piao at umiwas ng tingin at dahan-daang umupo, at ang kanyang munting anyo ay tila may bahagyang lungkot. Umupo rin si Ming at nagtanong kung maaari niya itong tawaging Piao at mahinahong sumagot si Liu Piao na bahala na ito. Tumawa si Ming at sinabing mabilis ang kanyang pag-unlad at isa na siyang martial arts saint, at sumagot si Liu Piao na mas mababa pa rin ito kumpara sa kanya at ang kanyang katanyagan ay sapat na upang magpaluhod ng hindi mabilang na babae. Bumuntong hininga si Ming at sinabing hindi mabuti ang magkaroon ng malaking pangalan, at ikinwento kung paano siya muntik ng malinlang ng Five Elements Emperor at napilitang pumunta sa East Mountain upang maging hari, at isinalaysay ang tungkol sa kasalukuyang East Mountain King. Nagulat si Liu Piao at sinabing ang Purple Robe Marquis ay isang Fifth Realm Longevity na master, at sumagot si Ming na gayon nga, at kung hindi siya naging matalino ay malamang na pinatay na siya. Mapait na ngumiti si Liu Piao at sinabing ang sinumang hindi pa martial god ay itinuturing na langgam, at mariing sinabi ni Ming na kahit ang mga martial god ay hindi alam kung gaano kalayo ang kanilang mararating, at ang karamihan ay pinipili pa rin ang divine path. Mayabang na sumagot si Liu Piao na siya ay determinadong lumikha ng isang malinaw na landas ng martial arts para sa sangkatauhan. Nagulat si Ming dahil kahit siya ay may ganitong hangarin ay ngayon lamang siya nakarinig ng isang babaeng may ganitong pananaw at puno ng pananabik, na nagtanong kung ano ang kanyang palagay tungkol sa landas ng martial god ngayong siya ay isa ng martial arts saint. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Piao at sinabing sa kanyang palagay ay maaaring mali ang iniisip ng ilang naunang henerasyon ng martial arts, at ipinaliwanag ni Ming na ang lahat ng martial god noon ay pumipili ng sukdulan, ang iba ay nag-iisang nagsasanay at nag-iimbento ng sarili nilang landas, samantalang ang iba naman ay lubusang nangongopya mula sa divine path o ibang sibilisasyon at lumilikha ng mga bagay na hindi angkop. Mariing sinabi ni Liu Piao na ito ay mali, at ang landas ng martial arts ay hindi dapat nakakulong sa iisang sibilisasyon o saradong pag-iisip, kundi dapat itong maging isang sibilisasyong kayang umangkop sa lahat ng iba pang sibilisasyon, at ipinaliwanag na ang lahat ng landas ay nagpapahalaga sa sining ng pagpatay, at ito mismo ang pinakabuod ng martial arts. Sunod-sunod na tumango si Ming at sinabing maganda ang kanyang pananaw, ngunit nagtanong kung sino ang may kakayahang makatagpo ng napakaraming sibilisasyon. Sumagot si Liu Piao na ito ay isang mahabang proseso na mangangailangan ng hindi mabilang na martial god na magtutulungan at mag-aalay ng kanilang buong buhay, at ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa Martial God Valley isang taon na ang nakararaan, at iminungkahi niyang sumali rin si Ming dahil ito lamang ang lugar na makatutulong sa mga nasa landas ng martial arts. Hindi inaasahan ni Ming na si Liu Piao ay kabilang din sa Martial God Valley, at ngumiti siya at sinabing mayroon din siyang ganitong plano, ngunit sa kasalukuyan ay mababa pa ang kanyang antas at kailangan muna niyang maging martial arts saint bago siya magkaroon ng kwalifikasyon. Bihirang ngumiti si Liu Piao at sinabing mabuti ito at hindi siya nagkamali sa kanyang pagtingin dito. Nagtanong si Ming kung paano siya nito tinitingnan, at biglang nanlamig muli ang mukha ni Liu Piao at sinabing dati ay inakala niyang si Ming ay isang walang hiya, at natahimik si Ming at naisip kung paano na naman niya ito nagalit. Nagpatuloy silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pananaw sa martial arts at hindi nila namalayang sumikat na ang araw.
Sa labas ng gate ng sword pool ay si Ma Xianqiao ay labis na nababahala at pabulong na nagtanong kung ang kanyang master ay maaaring natulog na kasama ang dalaga dahil kung hindi ay bakit hindi pa ito lumalabas at naisip niyang talagang mahusay ang kanyang master at kayang tapusin ang anumang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi ni Ming ang tungkol kay He Jing at umaasa siyang matutulungan siya ni Liu Piao-Piao na ilayo si He Jiang. Nang marinig ni Liu Piao-Piao na ito ay tungkol kay He Jing ay agad siyang pumayag at tila pareho sila ng kalagayan at mariing sinabi ni Ming na dapat silang kumilos agad at si Liu Piao-Piao ang mag-aakit kay He Jiang palayo habang siya naman ay magpapanggap bilang si He Jiang upang ilabas si He Jing. Matapos nilang pagkasunduan ang kanilang plano ay agad silang kumilos. Sa harap ng Cold Ice Cave ay si He Jiang ay nakaupo ng hindi gumagalaw na parang bakal ngunit biglang may isang mabangong hangin ang dumating at hindi niya napigil ang kumaibat ang kanyang mga kilay at magmulat ng kanyang mga mata at nakita niya ang isang napakagandang babae na nakangiting nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis na tumayo si He Jiang at tuwang-tuwang tinanong kung bakit naroon si Liu Piao-Piao at malungkot na bumuntong hininga si Liu Piao-Piao at sinabing bukas ay darating si Zhuo Daohuang upang mag-propose at hindi siya masaya at nais lamang makipag-usap sa isang tao. Galit na sinabi ni He Jiang na walang halaga si Zhuo Daohuang at ang mga matatanda ay tunay na bulag at paano magiging karapat-dapat ito para sa kanya at handa siyang pumunta agad sa kanila upang makipag-usap ngunit pinigilan siya ni Liu Piao-Piao at sinabing nais lamang niyang makipag-usap. Nang mahawakan siya ni Liu Piao-Piao ay biglang nanigas ang kanyang buong katawan, matagal na niyang gusto si Liu Piao-Piao ngunit sa kasamaang palad ay may asawa na siya at ang pamilya ng kanyang asawa ay isang elder ng Divine Land kaya hindi niya ito magawang saktan ngunit sa kabila nito ay hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Dinala ni Liu Piao-Piao si He Jiang palayo sa Cold Ice Cave at pagkaraan nilang umalis ay parang multo na lumitaw si Ming at matapos suriin ang kuweba ay mabilis niyang ginamit ang kanyang Divine Soul Force upang buksan ang formation at dahil ito ay isang minor 1000 restriction lamang ay madali niya itong nalampasan at mabilis na pumasok. Ang loob ng kuweba ay napakalamig na maging siya bilang isang Supreme Master ay napaurong ang kanyang leeg at naisip niyang kung magtatagal siya roon ay tiyak na mahihirapan siya at pagkalipas ng ilang hakbang ay nakita niya ang isang higuan na yari sa yelo at sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang napakagandang babae na tila hindi mas mababa ang kagandahan kaysa kay Liu Piao-Piao. Naramdaman ng babae ang kanyang pagdating at nagmulat ng kanyang magagandang mata at nagtanong kung sino siya at ngumiti si Ming at sinabing siya ay kaibigan ni Ma Xianqiao at nagtanong kung nais nitong tumakas. Nagliwanag ang mga mata ng babae at nagulat na nagtanong kung dumating si Ma Xianqiao at tumango si Ming at sinabing nasa labas ito at kung nais nito ay agad niya itong dadalhin doon. Nag-alinlangan ang babae at hindi umimik at mariing sinabi ni Ming na ito ang tanging pagkakataon nilang magkasama at kung palalampasin niya ito ay maaaring hindi na sila muling magkita at dapat niyang pag-isipan itong mabuti. Marahang bumuntong hininga ang babae at nagtanong kung paano niya magagawang suwayin ang kanyang mga magulang at tiniyak ni Ming na kahit gaano kabangis ang tigre ay hindi nito kakainin ang sariling anak at anuman ang kanyang pagkakamali ay patatawarin din siya ng kanyang mga magulang at si Ma Xianqiao ay may napakataas na talento at malaking potensyal at balang araw kapag siya ay sumikat ay hindi na magsasalita ang kanyang mga magulang. Muling nag-alinlangan ang babae at pagkatapos ay tila nagpasya na at mariing tumango at sinabing sasama siya. Agad na nag-anyong katulad ni He Jiang si Ming at inilabas si He Jing at sa kanilang paglalakad ay nakita sila ng iba ngunit walang nagtaka dahil inakala nilang magkapatid lamang sila at walang sino man ang nagtanong. Sa labas ng gate ay agad na niyakap ni Ma Xianqiao si He Jing at sinabing nagdusa ito ng husto at marahang humagulgol si He Jing at sinabing umaasa siyang hindi siya nito iiwan at nang handa ng manumpa si Ma Xianqiao ay sinaway ito ni Ming at sinabing kung nais nilang maglambingan ay humanap sila ng mas ligtas na lugar. Sunod-sunod na tumango si Ma Xianqiao at sinabing makikipag-ugnayan siya pagkalipas ng 3 araw at pagkasabi nito ay umalis na kasama si He Jing. Matapos gawin ito ay bumalik si Ming sa tirahan ni Liu Piao-Piao at hindi nagtagal ay bumalik na rin ito at nagtanong si Ming kung hindi ba siya natatakot na baka magdulot ito ng problema dahil si He Jiang ay tila tunay na may gusto rito. Malamig na tumawa si Liu Piao-Piao at sinabing kapag inilantad na niya ang kanyang pagkakakilanlan bukas ay wala nang mangangahas na magkaroon ng masamang hangarin sa kanya at si He Jiang ay kilala sa pagiging takot sa kanyang asawa kaya tiyak na hindi ito gagawa ng anumang bagay na labag sa kagustuhan nito. Tumango si Ming at hindi na nagsalita pa.
Nang sumikat ang araw ay isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa buong sword pool at hindi nagtagal ay narinig ni Ming ang magulong mga yapak at usapan sa labas ng palasyo. May mga lalaki at babae, matatanda at bata, at sinabi niya kay Liu Piao na si Zuo Daohuang ay sadyang naghanda ng husto at tila determinado ito. Mahinahong sumagot si Liu Piao na kung hindi siya tinulungan ni Ming ay wala siyang dahilan upang tumanggi, at dahan-daang tumayo si Ming at ngumiti at sinabing oras na para gampanan niya ang kanyang papel bilang panangga. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok sa pinto at tuwang-tuwang sinabing dumating na si Zuo Daohuang upang mag-propose, at pagkatapos ay isang bahagyang pag-ubo ang narinig at isang medyo may edad na tinig ang nagsalita na siya si Zuo Leng na dumating upang magdala ng mga regalo para sa kanyang anak, at naroon din ang master ni Liu Piao. Dahan-daang tumayo si Liu Piao at nagtungo sa pinto, at dahan-dahan itong binuksan at ang nakakasilaw na liwanag ay pumasok at bahagya siyang pumikit. Ang labas ay puno ng mga tao, may mga elder ng sword pool, mga kapwa alagad, at karamihan ay mga nanunood lamang. Si Zuo Daohuang ay puno ng sigla, may hawak na isang espiritual na espada sa kanyang mga kamay at nakatayo sa pinakaunahan na nakangiti kay Liu Piao, ngunit ang kanyang ngiti ay biglang nanigas nang makita niya ang isang tao na lumabas mula sa dilim sa likuran nito, at ito ay isang matandang kakilala na si Ming. Noong nakaraang Sword Duel Tournament ay tinalo ni Ming ang lahat ng henyo at nakuha ang unang pwesto at sumikat sa buong mundo, at ang mga tao ay kilala lamang si Ming at hindi si Zuo Daohuang, at ngayong muli silang nagkita ay biglang nag-alab ang galit nito at sumigaw na nagtatanong kung bakit ito naririto. Nakangiting tiningnan ni Ming ang lahat ng naroroon at sinabing si Liu Piao ay kanyang babae at sila ay magkasamang naninirahan sa iisang silid araw at gabi, at nagtanong kung may mali ba rito. Mabilis na hinugot ni Zuo Daohuang ang kanyang espada at sumigaw na nagtatanong kung ano ang sinasabi nito, at umiling si Ming at sinabing sila ni Liu Piao ay matagal nang may pagmamahalan at lihim na nagmamahalan, ngunit hindi lamang ito alam ng iba, at kung hindi lamang sa panggigipit na magpakasal ay hindi siya magpapakita ngayon, at sinabing maaari na silang umalis. Ang taong kumatok kanina ay muling nagsalita at nagtanong kung sino siya upang makipag-agawan ng babae kay Zuo Daohuang, at tiningnan siya ni Ming at sinabing siya si Ming, isang tagapagmana ng Immortal Temple. Agad na nagkagulo ang lahat at nagtanong kung siya ba ang Ming na tumalo sa mga henyo ng 5 Elements Divine Dynasty at 4 Great Divine Land sa tournament, at ngumiti si Ming at sinabing hindi naman niya sila lubusang natalo at sinwerte lamang siya. Ang mukha ni Zuo Daohuang ay lalong sumama at ang pagkakakilanlan at potensyal ni Ming ay malayong mas mataas kaysa sa kanya, at bigla niyang naramdaman na hindi siya karapat-dapat para kay Liu Piao. Ang ama ni Zuo Daohuang na isang elder ng sword pool ay mariing nagtanong kay Liu Piao kung pinag-isipan ba niya itong mabuti, at mahinahong sumagot si Liu Piao na si Ming ay tiyak na makakamit ang Longevity Realm sa hinaharap at maaaring maabot pa ang Eternal Realm, at nagtanong kung hindi ba natutuwa ang matanda na ang sword pool ay magkakaroon ng ganitong uri ng henyo. Mariing suminghal ang ama ni Zuo Daohuang at hindi sumagot, ngunit ang master ni Liu Piao na isang nasa katamtamang edad na babae ay ngumiti at sinabing dapat ay sinabi nito ng mas maaga upang hindi humantong sa ganitong kaiyahiyang sitwasyon, at pinayuhan si Zuo Daohuang na itigil na ito at pag-usapan na lamang muli. Galit na sumigaw ang ama ni Zuo Daohuang at nagtanong kung binabawi ba nito ang kanyang salita, at malamig na sumagot ang babae na kailanman ay hindi siya nangako, at sinabi lamang niyang kung sila ay magkasundo ay handa siyang tumulong, ngunit ngayong may ibang lalaki na si Liu Piao at ito ay isang henyo ng Divine Land ay mabuting pagkakataon nito para sa sword pool na magkaroon ng koneksyon sa isang Divine Land. Si Zuo Daohuang ay biglang ikinuyom ang kanyang mga kamao at tinitigan si Liu Piao at nagtanong kung totoo ang lahat ng ito, at malamig na sumagot si Liu Piao na tunay ito at sinabing siya ay pag-aari na ni Ming at pinayuhan itong igalang ang sarili. Si Zuo Daohuang ay tila nabaliw at biglang tumawa ng malakas, at ang kanyang pagtawa ay biglang tumigil at malamig na tiningnan si Ming at sinabing ang tinatawag na henyo ay walang saysay at hinamon ito ng labanan. Tiningnan siya ni Ming at malamig na tumawa at sinabing isang martial arts saint ang humahamon sa isang supreme master, at nagtanong kung hindi ba ito nahihiya, at mayabang na sumagot si Zuo Daohuang na kung siya ay isang henyo ay dapat niyang tanggapin ang hamon, at kung hindi ay dapat siyang umalis ng sword pool. Bumuntong hininga si Ming at sinabing ngayon lamang siya nakatagpo ng ganitong kawalang hiya, at pumayag siyang makipaglaban, ngunit nagbabala na ang sinumang makipaglaban sa kanya ay maaaring mamatay o masugutan, at nagtanong kung handa ba itong harapin ang ganoong kahihinatnan. Mariing suminghal si Zuo Daohuang at sinabing siya ang dapat magsabi niyan, at sinabi ni Ming na huwag nang mag-aksaya ng oras at pumili na lamang ng lugar.
Sa sandaling ito ay isang sinag ng liwanag ang bumaba at ang dumating ay si Lin Yasheng ang Holy Lord ng Sword Pool na naaalala pa si Ming at malakas na tumawa at sinabing malugod niyang tinatanggap ito at humihingi ng paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Magalang na sumagot si Ming at sinabing siya ang dapat humingi ng paumanhin sa biglaang pagdating at ngumiti si Lin Yasheng at sinabing isang karangalan para sa Sword Pool na makatanggap ng isang tagapagmana ng Divine Land at ang kanyang tingin ay sadyang napunta kay Zhuo Daohuang. Kumunat ang noo ni Zhuo Daohuang at sinabing huwag siya nitong pigilan dahil kailangan niyang makipaglaban ngunit malakas siyang sinaway ni Lin Yasheng at sinabing ipinapasabi ng kanyang lolo na dapat siyang pumunta agad sa Seven Bitterness Cave upang magsanay at huwag lumabas hanggang sa maging martial god. Ang lolo ni Zhuo Daohuang ay ang dating Holy Lord na nagngangalang Zhuo Tianheng, isang longevity realm na master na may napakataas na posisyon sa Sword Pool at nang marinig ito ni Zhuo Daohuang ay yumanig ang kanyang katawan at tila takot na takot siya rito at sa huli ay ibinaba ang kanyang ulo at sumang-ayon. Nakangiting nagtanong si Ming kung hindi na sila maglalaban at biglang humarap si Zhuo Daohuang at sinabing balang araw ay malalampasan niya ito at sumagot si Ming na hihintayin niya ito ngunit baka hindi nito magawa. Mariing suminghal si Zhuo Daohuang at tumalikod at umalis at ang labanan ay hindi natuloy. Ngumiti si Lin Yasheng at sinabing inaanyayahan siya ng kanilang Holy Lord at ipinaliwanag ni Ming na si Lin Yasheng ay ang Holy Lord na namamahala lamang ng mga panlabas na gawain at mayroon pang isang Holy Lord na mas mataas ang posisyon na nagngangalang Hizang na siyang ama ni na Hijing at Hijiang at ang taong ito ay may hindi masukat na kakayahan at bihirang magpakita at naisip ni Ming kung bakit siya nito ipinapatawag ngayon at kung alam ba nitong siya ang kumuha kay Hijing. Tila nag-aalala si Liu Piao at lihim na nagpadala ng telepathy na huwag itong maging matigas sa harap ng Holy Lord dahil ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Divine Land ay hindi sapat upang protektahan siya at sumagot si Ming na huwag itong mag-alala dahil alam niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Sa pinakapusod ng Sword Pool Holy Land ay may isang 8 sulok na mataas na gusali at sa tuktok nito ay may isang hardin na puno ng mga ibon at bulaklak at napakaganda ng tanawin at sa hardin na ito sa himpapawid ay isang nasa katamtamang edad na lalaki ang nakatayo ng nakatalikod pinagmamasdan ang isang immortal na halaman at ang kanyang mukha ay may ngiting mahirap basahin. Si Ming ay dumating kasama si Lin Yasheng at lumapag sa 10 hakbang ang layo at ang nasa katamtamang edad ay hindi lumingon at nagtanong kung sino ang kanyang master at sumagot si Ming na wala siyang master at ang temple leader ang nagturo sa kanya ng ilang bagay at ang iba ay mula sa kanyang mga senior brother. Sinabi ng nasa katamtamang edad na ang ganoong kagandang talento ay nasasayang kung walang master at dahan-dahan itong humarap at ang kanyang itsura ay kakaiba. Sa kanyang noo ay may isang maliit na bukol na kasinlaki ng kuko na kumikinang at tila isang maliit na sungay. Sinabi ni Ming na labis ang papuri nito at hindi niya ito karapat-dapat at mahina kong sumagot si Hizang na hindi ito labis na papuri at sa 4 na Divine Land at 5 Elements Divine Dynasty ay si Ming ang maituturing na unang henyo ng kanyang henerasyon at ang ganoong posisyon at katanyagan ay malayong hindi niya naabot noon. Nagtanong si Ming kung bakit siya ipinatawag nito at ipinaliwanag ni Hizang na siya ang kumumbinsi kay Liu Piao na tulungan siya at ang kanyang anak na si Hijing ay dapat sana ay ikakasal sa isang henyo ng Eternal Divine Mountain at ngayong ginawa niya ito ay paano siya magpapaliwanag sa kanila. Kinabahan si Ming dahil alam niyang natuklasan ito at mabilis na nag-isip at sinabing bilang isang ama ay tiyak na hindi nito nais na ang kanyang anak ay hindi maging masaya sa buong buhay nito at sumang-ayon si Hizang at sinabing hindi niya nais usigin si Ming ngunit dahil nakialam ito sa kanilang gawain ay dapat itong magbigay ng paliwanag. Nang marinig ito ni Ming ay hindi na siya kinabahan dahil ipinapakita nitong hindi siya nais pag-initan ng kausap at nagkibit siya ng balikat at nagtanong kung anong paliwanag ang nais nito. Ipinaliwanag ni Hizang na ang tanging dahilan kung bakit niya ipinakasal si Hijing sa Eternal Divine Mountain ay upang makakuha ng kota sa Sword Realm, isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng mga espiritual na espada at ang sinumang makapasok doon ay may pagkakataong makahanap ng isang walang kapantay na banal na espada. Nagulat si Ming at sinabing mayroon palang ganitong lugar at sumagot si Hizang na marami pang katulad nito tulad ng Spirit Realm, Artifact Realm, at Medicine Realm ngunit karamihan ay nakatago sa mga lugar na hindi maabot at sila ay nahirapan ding mahanap ang daan patungo sa Sword Realm. Ipinaliwanag ni Hizang na kung hindi ikakasal si Hijing sa Eternal Divine Mountain ay hindi sila makakakuha ng kota kaya dapat magbigay ng paliwanag si Ming. Mapait na ngumiti si Ming at sinabing hindi niya pag-aari ang kota kaya paano siya makatutulong at ngumiti si Hizang at sinabing may paraan,
Ang mga kota sa Sword Realm ay ibinibigay ng ilang walang kapantay na banal na espada at bukod sa malalaking puwersa ay maaari ring makakuha ng kota ang mga individual sa pamamagitan ng pagsali sa Sword Duel Tournament. Naging interesado si Ming at nagtanong kung saan gaganapin ang tournament at kung paano siya makakasali at naalala niyang minsan na siyang sumali sa isang Sword Duel Tournament at tinalo ang lahat ng henyo ng Sword Pool at ngayon ay mas mataas na ang kanyang kakayahan sa espada. Ipinaliwanag ni Hizong na ang tournament na ito ay napakalawak ang saklaw at hindi lamang mga tao ang maaaring sumali kundi pati na rin ang mga mula sa ibang sibilisasyon at ito ay gaganapin sa isang misteryosong malaking mundo na kontrolado ng Sword Realm ngunit hindi lahat ay maaaring pumunta at kailangan munang matugunan ang ilang mga kondisyon dahil ang mga hindi makakatugon ay hindi makakatawid sa hadlang ng mundo at ibabalik lamang. Labis na nagulat si Ming at napagtanto na ang tournament na ito ay sumasaklaw sa hindi mabilang na mga sibilisasyon at ang buong sangkatauhan ay maaaring hindi ang pinakamalakas doon. Bumuntong hininga si Hizong at nagtanong kung nauunawaan na ni Ming at sinabing ang tournament na ito ay sadyang napakahirap at mapanganib at kahit ang pinakamahusay na disciple ng 4 na Divine Land ay bihirang magtagumpay. Mapait na ngumiti si Ming at nagtanong kung sa palagay nito ay kaya niya at sumagot si Hizong na kahit papaano ay mas malakas siya kaysa sa kanila at hindi siya nito lolokohin at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Ang una ay sisirain nito ang kanyang kakayahan, hahabulin si Hijing at hihingi ng tawad sa Immortal Temple at ang pangalawa ay kakatawanin niya ang Sword Pool sa tournament upang makuha ang kota at hindi na siya nito habulin pa. Kahit hindi mabigat ang tono ni Hizong ay naramdaman ni Ming ang mga hibla ng pagpatay na pumapalibot sa kanyang Divine Soul at alam niyang hindi ito nananakot kundi seryoso ito kaya bumuntong hininga siya at sinabing wala siyang pagpipilian kundi ang sumali sa tournament. Ngumiti si Hizong at sinabing sa kanyang kakayahan ay maaaring makakuha pa siya ng maraming kota at nagtanong si Ming kung ilan ang pinakamaraming maaaring makuha ng isang tao. Ipinaliwanag ni Hizong na depende ito sa kanyang rango, sa loob ng 3,000 ay 3 kota, sa loob ng 1,000 ay 10 kota, sa loob ng 300 ay 30 kota at may karagdagang hindi kilalang gantimpala at sa loob ng 100 ay mas pambihira pa ang mga gantimpala at puno ng pananabik na sinabi ni Hizong na kung siya ay bata pa ay tiyak na susubukan niya ito. Nagtanong si Ming kung kailan gaganapin ang tournament at kung paano siya makakapunta at sumagot si Hizong na ito ay sa susunod na taon pa at sa tamang panahon ay siya na ang magdadala sa kanya. Nagtanong din si Ming kung may mga kahingian sa antas ng pagsasanay at ipinaliwanag ni Hizong na batay sa antas ng martial arts ay maaari lamang ang Martial Dominator, Supreme Master, at Martial Arts Saint at ganoon din sa ibang sibilisasyon at ngayong siya ay Supreme Master ay mas mabuti kung magiging Martial Arts Saint siya sa susunod na taon. Naisip ni Ming na may 1 taon pa siya at hindi imposibleng maabot ang Martial Arts Saint at sa panahong ito ay maaaring makakuha siya ng kota kaya sinabi niyang babalik siya sa Sword Pool pagkalipas ng 1 taon upang sumali sa tournament. Hindi nag-alala si Hizong na baka tumakas si Ming at ngumiti siya at sinabing upang madagdagan ang kanyang pagkakataong magtagumpay ay ibibigay niya rito ang isang sword diagram at pagkasabi nito ay naramdaman ni Ming na may isang bagay na lumitaw sa kanyang storage ring at ito ay isang hindi kumpletong sword diagram ngunit sa isang sulyap pa lamang ay nakita niyang ito ay sadyang pambihira at malayong mas mataas kaysa sa lahat ng kanyang nalalamang sword technique at kahit ang Divine Punishment Sword Array at 5-Element Sword Array ay hindi makapapantay dito at naisip niyang kung ito ay hindi pa kumpleto ay paano pa kaya kung ito ay buo. Puno ng pagkabigla ay nagtanong si Ming kung saan ito nanggaling at ngumiti si Hizong at sinabing nakuha niya ito nung una siyang pumasok sa Longevity Realm at naglakbay sa Beyond Heaven at kahit ito ay sira ay ang sword technique rito ay sadyang hindi kapanipaniwala at dahil sa kanyang limitadong talento ay kalahating bahagi lamang ng pamamaraan ang kanyang naunawaan ngunit kahit ganoon ay sapat na ito upang makamit niya ang kanyang posisyon bilang Holy Lord. Nayanig ang puso ni Ming at biglang naramdaman niyang napakainit ng sword diagram sa kanyang kamay at agad na sinabing hindi niya ito maaaring tanggapin dahil napakahalaga nito at malamig na tumawa si Hizong at nagtanong kung inaakala ba nitong may masamang balak siya at nais lamang gamitin ito upang maunawaan ang mas maraming laman ng diagram at pagkatapos ay patayin siya at napahiya si Ming dahil ito mismo ang kanyang iniisip. Puno ng paghamak na sinabi ni Hizong na kapag umabot na siya sa Longevity Realm ay mauunawaan niya kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga kaibigan at mabuting relasyon at ang sword diagram na ito ang unang mabuting relasyon sa pagitan nila kaya hindi siya dapat mag-alala at idinagdag na ang mga nasa Longevity Realm ay handang magbahagi at handa ring mang-agaw at kahit ito ay tila magkasalungat ay pareho itong natural at mauunawaan din ito ni Ming balang araw.
Hindi na tumanggi pa si Ming at alam niyang ang isang longevity realm na master ay hindi kailangang magsinungaling sa kanya tulad ng isang tao na hindi magsisinungaling sa isang langgam kaya nagpasalamat siya at sinabi ni Hizong na huwag siyang magpasalamat dahil hindi niya itinatanggi ang kanyang sariling interes at kung tunay na may mauunawaan si Ming ay umaasa siyang ibabahagi nito ito sa kanya at hindi niya ito pababayaan. Sumagot si Ming na ito ay nararapat lamang at sinabi ni Hizong na sapat na ito at pagkalipas ng isang taon ay muli silang magkikita at pagkatapos ay pinapunta na ito palabas.